Sabi din dito, natala po ang Pilipinas nung panahon ni Duterte that the Philippines is a slowest recovery country sa region natin dito sa Southeast Asia, nakapagtala ng pinabang ah, koleksyon ng revenue sa ating bansa. And due to siyempre hindi gumagalaw ng mainam yung ekonomiya natin, maraming lockdown, yung iba hindi nakakapasok, marami din pong negosyo ang nagsara nung panahon ng lockdown. So, no growth, no GDP, no increase in GDP income, nagkakaroon pa ng no social services. Yung ano yung maibibigay ng gobyerno, hindi yun nagiging sapat dahil nga po wala tayong gano'ng kalaking revenue na pumapasok na income ng ating gobyerno. Also, napuna niya rin po dito 'no, nung panahon 2024 at 2025 po, nakita niya po dito na nagkaroon ng pagbabawas ng, um, ng ng pondo na nagkakahalaga ng 397 billion pesos noong 2023, 560 billion pesos noong 2024, 487 billion pesos naman noong 2025. Nakita niya po ito sa kanyang pagsusuri na merong mga paglilipat ng pondo or pagbabawas ng pondo sa mga priorities na kailangan po na isaalang-alang ng ating Pangulong Marcos. Ang gusto niyo po malaman dito bakit siya tinanggal o binawasan? Sino at ano ang binawasan at bakit ito binawasan? Ang haka-haka niya dito, baka daw po may cover of, may diversion, to make sure na hindi makikita ng tao, like yung nangyari dito sa flood control issue, baka kaya nagkaroon ng ganitong bawasan like sa PhilHealth, para magkaroon ng diversion ng tao na, okay, tinransfer namin ito dahil gusto namin pondohan itong proyekto na 'to at ang masakit dito alam natin na nung nangyari itong mga insertions na 'to, wala pong kaalam-alam ang publiko. Iilan lang po sa Committee ng Appropriations at ng Senate President before ang nakakaalam nung pagbabago-bago ng mga pondo. Pondo, lumalagay po that, the flood control project noong 2025 ay su nagkaroon ng total ng, 22% doon po sa kabuuang DPWH budget. Lumalagay po dito that in the whole process ng budgeting noong 2025, kita niya po that there is 43%, sobrang laki, na nailagay po sa mga proyekto ng DPWH na aniya sobrang laki at hindi kasi kaya ng ating gobyerno na maglaan ng gano'ng kalaking budget, especially ang laki ng utang na kailangan bayaran ng ating gobyerno and, especially noong panahon ng COVID. And, sabi niya po dito, isa din po sa nakita niya at I think na ipaliwanag ko na po ito sa isa sa mga, naging podcast ko is that yung GDP growth po natin ay naglalaro lang po sa 5% to 6% na which is, um, lu ang epekto po nito dahil hindi mataas ang koleksyon ng ng ating gobyerno, ang tumataas yung percentage ng ating pangungutang. Ang masakit dito, the more na nangungutang tayo, the more na nagkakaroon tayo ng interest. At ang interest na 'to ay lumalaki na lumalaki every year na hindi natin nababayaran in full itong utang natin. And sabi niya dito, nagiging issue kasi ngayon sa ating, pangulo and do sa mga nakita nating mga anomalya sa budget is that hindi problema ang nagiging issue daw po is mostly on priorities. Ano ba yung priorities?